Handang magboluntaryo si Baguio City Mayor Benamin Magalong at mag-imbestiga sa mga flood control project, lalo't hindi anya maaring kongreso ang mag-imbestiga sa sarili. Ikinwento rin niya ang kanyang mga nakuhang impormasyon mula mismo sa ilang kontratista tungkol sa kung paano pinaghahatian ang pondo ng gobyerno. Nakatutok si Maki Pulido. Mahigit 272 billion pesos ang ipinapanukalang budget para sa taong 2026 para sa flood control projects ng DPWH. Mas mababa ng higit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Ang bulto ng panukalang budget na ito ay para sa nationwide flood control project ng DPWH habang higit 2 bilyon ang mapupunta sa MMDA. Kinaltasan ng pondo matapos sabihin ni Pangulong Marcos na 15 lang sa mahigit 2,000 aprobadong construction company ang nakakuha ng 20% ng flood control budget. Dapat ang implementing agencies po natin marunong mag-monitor to make sure na yung mga proyekto po ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Kung may palpak naman daw kasing proyekto, may legal na proseso tulad ng blacklisting ng construction company sa halip na tinatanggal ang pondo. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. Scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. Pero ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kalimitan, moro-moro ang bidding. Sabi niya, ang mga paboritong construction companies ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Ayon daw mismo sa mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5 to 10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH, at may 3% din ang mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang umano ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan among the contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Sipin mo pag nagkakaso, di ba? Sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung contractor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Anong sabit? Paano sila masasabit? Handa mag-volunteer si Magalong para imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-iimbestiga niyan kasi parang iimbestigahan nila ang sarili nila. Kung masimulan, tiyak, babaha daw ng ebidensya. People will volunteer to submit pieces of evidence. Pati mga people involved, basically. Talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat Alam nila na may ipit sila Hinimok naman ng Malacanang si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano man ang maitutulong nito. May naiset naman na daw kasing mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Pero hindi naman daw kailangan ng iba pang mamumuno sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.